Umiiyak si Bonnie dahil naging malinaw na sa kanya ang lahat dahil sa alaala ni Kuma na iniwan sa isang bubble. At paglabas ng silid ay naghihintay sa kanya si Vegapunk na sinabing marami ang nangyari sa labas habang nasa loob siya ng silid. Dahil sa mga nalaman ay gumana na rin ang pakiramdam niya kay Vegapunk kaya nag-transform si Bonnie na isang bata at niyakap ang scientist saka ito taos pusong humingi ng tawad. Binigay sa kanya nito ang regalo ni Kuma para sana sa kanyang ikasampung kaarawan at naisip ni Bonnie na sumisimbolo ito sa araw na parang si Sun God Nika. Kaya naalala na sinasayaw nila ng ama ang tugtog ng nasabing Diyos ng araw. Di pa rin daw makapaniwala si Vegapunk na magiging si Sun God Nika si Luffy. Dagdag pa nitong habang nasa loob si Bonnie ay marami na ang nangyari kaya kinwento niya kung paano niligtas ng Straw Hat Pirate sa mga ginawa niyang robot at sa isang traidor na kanyang clone. Sa present naman ay hawak ni Saint Saturn si Bonnie. At napakarami pang mga marine ang nakatutok sa kanya ng baril sa utos ni Elder Saturn. Tapos hindi pa makagalaw ang mga kasamang Straw Hat Crew at sila Vegapunk dahil sa kapangyarihang taglay ng Elder. Napakasama ng sitwasyon dahil nanghihina pa rin ang bida dahil sa ginawang transformation. Saka nahuli na rin si Sentomaru na nagbabantay kay Vegapunk habang nagpapahinga lang si Kizaru. Nang sinabi ng Elder na patay na ang ama nitong si Kuma ay nabigla si Bonnie. Saka nabalitaan ng mga tao sa dyaryo ang fake news na hostage daw ng Straw Hat si Vegapunk. Si Morley ng Revolutionary Army ay nagpapasikat sa kanyang mga tauhan. Napapaisip si Dragon kung saan kaya nagtungo si Kuma. Saka naisip ni Ivan kung saan ito posibleng magpunta. Habang hawak siya ng Elder ay nag-iisip ng paraan si Bonnie kung paano makakatakas. At sa utos ng Elder ay babarilin na ito. Subalit ginamit niya bigla ang Devil Fruit powers upang subukang gayahin ang kapangyarihan ni Sun God Nika. Na ikinatakot ng mga marine at pati na rin ng Elder hanggang sa tumama ang kamao sa pagmumukha ng Elder pero wala itong kwenta dahil humihina ang powers niya pag hindi niya masyadong pinaniniwalaan ang imahinasyon. Naisip pa ni Saturn na mabuti ay hindi nakita ni Bonnie ang transformation ni Luffy kaya nagkaroon ito ng pag-aalala. Dahil sa inis ay mas hinigpitan nito ang hawak kay Bonnie para masaktan at mamilipit ito sa sobrang sakit pero hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa kay Sun God Nika habang isang pagsubok rin sa mga kaibigan ng panoorin ito dahil wala silang magawa. Samantala kumakain na pala ang captain ng mga fast food at sarap na sarap ito kaya nagtaka ang Elder kung sinong nagbigay ng pagkain saka pinag-utos na lagyan ito ng Sea Prism Stone habang si Kizaru ay nagpapanggap na hindi pa rin makakilos. Walang epekto ang kapangyarihan ni Bonnie sa Elder. Giit ni Saturn na nabawasan na kasi ang paniniwala nitong tunay si Sun God Nika. Si Saturn rin daw ang nagbigay ng powers ni Bonnie dahil noong sanggol pa siya ay ginawa siyang guinea pig kung maaari bang magkaroon ng Devil Fruit powers ang isang sanggol gamit ang katas nito. Kaya nagkaroon siya ng Age Fruit na may kakayahang mag-transform sa kanyang posibleng future self. Subalit habang nalalaman niya ang realidad ay humihina din ang kanyang potensyal. At isa na dito ang panghihina niya sa paniniwala na totoo si Sun God Nika. Inalipusta din ng Elder ang paniniwala ni Kuma na galing ito sa lahi ng Buccaneer. At inamin din ito na pinag-eksperimentuhan niya rin si Genie kaya nagkaroon ito ng sakit. Nang manganak ay namana din ni Bonnie ang sakit na ito. Samantala isang malakas na nilalang ang dumating sa Egghead Island na nagpayanig sa buong isla. Napaiyak na lang si Bonnie dahil kagagawan pala ng Elder ang lahat ng paghihirap nila na ikinagalit din ni Vegapunk. Subalit walang pake ang Elder sa buhay nila dahil isa lang daw silang mga walang kwentang insekto kaya ang dapat daw sa kanila ay tinitiris hanggang sa mamatay. At kasabay ng pagpatak ng luha ni Bonnie sa mga natuklasan ay laking gulat ng mga marine nang makita ang intruder na walang iba kundi ang tunay na Bartholomew Kuma. Inatake sila nito ng malakas na laser na nagpabagsak sa isang gusali. Saka dumating ang mga backup ngunit ni-laser lang sila nito pero di naniniwala si Saturn na nandito si Kuma. Habang bihag ang anak ay tumakbo ng mabilis si Kuma at sa utos ni Doberman ay pinaputukan ito. Hanggang sa tamaan siya ng mga cannonball at tumalsik at tinadtad pa siya ng mga ito subalit nagpatuloy sa pagsugod kahit anong mangyari. Kaya naman hindi ito tinigilan ng mga marine gamit ang malalakas na mga baril at cannon. At nang marinig ang iyak ng anak ay tumakbo ito ng mabilis kaya wasak ang lahat ng mabangga. Kaya bago pa siya makarating ay pinag-utos ng Elder na barilin ang ulo ni Bonnie. Ngunit nagmadali si Kuma na atakihin ng mga marine kaya naman nabitiwan ng Elder ang kanyang anak. At bago matusok ay iniligtas ito ni Kuma. Nang magising si Bonnie ay nakita niya ang amang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Nagtataka pa rin ang Elder dahil parang may free will ito. Ibinaba ni Kuma ang anak saka tinanggal ang panusok at muling umatake si Saturn subalit nahuli ng cyborg ang kanyang paa. Saka nagtataka ito dahil pinindot niya na daw ang kill switch kaya dapat ay patay na si Kuma.
At dahil sa pag-iyak ni Bonnie at sa nakakainis na mukha ng Elder ay naaalala ni Kuma ang God Valley incident kung saan napakarami ring tao ang pinapatay lang para sa sports kaya lalo itong nagalit at gumamit ng hockey, sa kabuong lakas na inumbag ang pagmumukha ng nilalang na walang puso at di makapaniwala ang mga nakasaksi. Tumalsik ng malayo at tumagos pa sa gusali sa kanabagsakan ng mga ito kaya natakot ang mga Marine dahil sinuntok niya lang naman ang isa sa pinakamataas na otoridad sa buong mundo. Subalit napaluhod na rin si Kuma at nagmadali ang mga Marine na tulungan ang Elder. Nakakilos na rin sila Frankie dahil nasuntok si Saint Saturn kaya nagmadali rin silang iligtas si Bonnie. Sa kabila ng mga pinsala ay pinilit pa rin ni Kuma na makapaglakad patungo sa kanyang anak. Natunghayan nila kung gaano talaga kamahal ni Kuma ang anak kaya dahan-dahan itong kinuha si Bonnie at saka niyakap siya ng kanyang ama na ikinamangha ng mga kaibigan. Hindi daw ito nilagyan ni Vegapunk ng self-destruct dahil alam niyang papasabugin lang ito ng Elder at sa halip ay shutdown switch ang kanyang nilagay pero nakapagtataka pa rin kung paano ito nakakakilos kung pinindot na ng Elder ang switch. Dahil dito ay napagtanto ng scientist na espesyal talaga ang lahi ng mga Buccaneer. Natuwa si Sentomaru sa nangyari samantala nag-shutdown na si Kuma. Pero sinabi pa rin ni Bonnie na nakita niya na ang lahat ng alaala ng ama. Kaya nakita niya mula pagkabata nito at ang mapait na sinapit ni Kuma at ng kanyang mga magulang. Nalaman din niya nung nagkakilala sila ng kanyang ina na si Jeannie na kasama ni Ivan. Hanggang sa alaala nung isa pa lamang siyang sanggol na mahal ng ama. Nakita rin niya sa alaala nito ang kanyang pagkabata at maging ang paglalakbay ni Kuma sa karagatan. Pati na rin ang salo-salo nila sa masarap at malaking pizza sa Vegapunk Lab. Nagpasalamat si Kuma dahil naging anak niya si Bonnie. Kaya nagpasalamat si Bonnie dahil nakilala niya ang walang kapantay na ama. Naalala din ni Bonnie ang kanyang inang si Jeannie na simula bata pa lang ay isa na ring palaban na babae at napakalakas din kung kumain katulad niya. Hanggang sa magyayang magpakasal si Jeannie na tinanggihan ni Kuma dahil ayaw niyang madamay ito. Naalala din niya nung nagsusulat ng liham araw-araw si Kuma pero hindi binibigay kay Bonnie ng bantay. Nagpatuloy sa paggawa ng liham si Kuma hanggang sa huling araw nito sa Vegapunk Lab bago siya tuluyang maging cyborg. Kaya nanghihinayang si Bonnie dahil bibihira ang ganito kabait na ama kaya sinamantala ni Bonnie na yakapin ito. Samantala hinahanap ng mga Marine si Saturn at nang magising ito ay naglabas ng nakapangingilabot na hangin dahil sa lakas. Natakot rin pati ang mga Marine sa kanilang pinuno. Nabahala sila Vegapunk dahil hindi pa pala sapat ang suntok ni Kuma para patayin ang Elder. Saka tumalon ito sa ere at bumaba na galit dahil naputol pala ang sungay at kamay nito. At nagagalit ito kay Vegapunk dahil di sinunod na lagyan ng self-destruct switch si Kuma, saka gumamit ng kapangyarihan upang muling mag-regenerate ang katawan at maglaho ang mga sugat. Tapos tutusukan nito ang mag-ama kaya sumugod si Sanji upang iligtas sila. Sumugod din si Frankie at ginamit ang kanyang radical beam para mabutas ang katawan ng Elder, subalit kumilos na si Kizaru at sinipa sa pagmumukha ang cyborg ng Straw Hat na lagapak sa sahig. Dinala ni Atlas si Kuma patungo sa lab phase. Saka sinabi ni Vegapunk na protektahan nila si Bonnie. Pero pinabayaan na lang sila ng Elder saka naghilom ang sugat nito. Nadismaya si Vegapunk kay Kizaru dahil kampi pa rin siya sa Elder na parang bang nakalimutan na ang mga masayang pinagsamahan nila sa Vegapunk Lab. Saka sa utos ng Elder ay pinag-utos ni Doberman na isagawa na ang Buster Call upang wasakin ang buong Egghead Island upang lahat ng kalaban at impormasyon na laban sa government ay mawasak kasabay nito. Giit ng Elder na deserve nila ito dahil sa pananaliksik ng Void Century at dahil nandoon din ang isang Buccaneer at isang taong may kakayahang mag-transform bilang si God Nika.